am Redeemer and Master Ministries. I am Redeemer and Master Ministries. Ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito ay pinamagatan po namin na Tagalog. Ano po, yung Tagalog, para mas maunawaan po natin. Sige nga po, pakibasa nga po ng malakas. 1, 2, 3, ito lang po ha. 1, 2, 3, go! The story of Elaine and Victor. Okay. Pastor, bakit po kontrabida naman ang pamagat po ng inyo pong sermon sa umaga pong ito? Okay, napansin ko lamang po doon po meron po tayong 5 weeks ngayon pong December at nasa gitna po yung pangalan na Herod, di ba po? So, wise man, shepherd, Herod, Mary, and Joseph. So, nasa gitna po noon is si Herod. So, ngayon, siya po ay gagawin nating kontrabida. So alam niyo po ba, sa bawat buhay po natin, meron pong mga kontrabida. Tama po? Sino po sa inyo Okay, ngayon po, sino po sa inyo yung sa palagay ninyo ay araw-araw na lang may kontrabida sa buhay niyo? Pakitaas nga po. Ba't po yung mga lalaki hindi makataas dyan? Okay, pinapagtanggol niyo pa po yung mga asawa niyo. Ha? Okay, ngayon po, gusto kong sabihin sa inyo, ang bawat buhay po ng mga tao, tayo pong mga tao dito, everyday may mga kontrabida po sa buhay natin. Marahil ikaw nagtatrabaho ka, pagdating mo ng opisina, minsan yung guard hindi pa binubuksan yung pintuan, di ba? Maring, kontrabida na naman. O kaya naman, nag-aaral ka, meron kang isinubmit, pero yung pala hindi nakarating dun sa teacher, kontrabida na naman. So maraming mga bagay na akala natin okay na, pero dahil may kontrabida, kaya hindi agad nagiging matagumpay ang isa pong bagay. So ngayon, the story of and Victor. Pastor, ano po yung villain? Yung villain po, ito po ay isang tao, isang karakter ng tao na evil. Sabihin niyo nga po, evil. Ayan, isang masamang ugali ng tao. At yung isa naman pong Victor na tinutukoy dito, kabaliktaran po nun. Merong masamang tao at meron din namang mapagtagumpay na tao. At ngayon po, ang ating pong teksto na pag-aaralan sa umagang ito ay makikita po natin sa Matthew chapter 2 verse 1. Ayan. So yung mga nakaraang sermon ko po, mga ilang verse po yung pinapakita ko. Ngayon naman po, isang verse lamang po ito. Okay, ready? Inanyahan ko po na tumayo po ang bawat isa bilang paggalang po sa pagbasa po ng salita po ng ating Panginoon. Po. So, Matthew chapter 2, verse 1, 1, 2, 3, go! Behold, the wise men from the east came to Jerusalem. Tagalog naman po, 1, 2, 3, go! Okay, so makakaupo na po kayo ngayong umaga. Ayan. So ngayon po ay excited po ako na ibahagi po ang salita po ng Panginoon. Bakit po kaya? Kasi alam ko po na ito po ay bukod sa mahabang oras po ng preparasyon, marahil marami pa rin pong kulang na oras sa pag-prepare. Ayan, may kontrabida rin po yung boses ko. So kanina, tatayo din po ako dyan. Yung laptop naman, palubat na. Sabi ko, naku, baka abutin pa sa unahan. Kontrabida na naman. So ngayon po, alam niyo po ba, ngayon po, gusto ko po munang makain po ang bawat isa sa inyo. Okay, so ngayon, kilala niyo po ba siya? Hindi pa ako yan ha. Kilala niyo po ba siya? 1, 2, 3, kilala niyo siya? Okay, sino kaya? Paquito Diaz. Okay, Paquito Diaz po ha. Hindi po yung Paquito po nakasama natin ngayon. So ngayon, siya, may mga nakakakilala. Kasi po ito, 1990s pa. So yung mga millennials dyan, marahil napapanood nyo na lang to. Pero, ang tunay na pangalan niya ay si Paquito Diaz. Tama po? So, marahil si Paquito Diaz, lagi siyang napapanood sa kontrabida siya. Kanina lagi siyang serye o story, lagi siyang kumukontra.
Oh, FPJ, ayan, nanonood talaga kayo ha. Okay, so tama po kayo. Okay, meron pang isa. Sino po kaya yan? Okay, active po kayo. Parang nanonood na lang po ata kayo lagi ah. Okay, so alam nyo, okay, so si John Regala. So ngayon, si John Regala, isa rin po siya sa kilala po natin na actor na Pilipino na siya ay kontrabida. Okay, so ngayon po sa pagpapatuloy po natin, gusto ko po tanungin yung, gusto ko po kayong tanungin nyo ngayon katabi nyo, sino ang kontrabida sa buhay mo? Ayan, sino ang kontrabida sa buhay mo? Sumagot ba, Pastor, yung asawa ko? Pastor, yung anak ko, lagi na akong kinokontra. Mas magaling pa sa akin, Pastor. Ano po, so ang bawat isa sa atin, may mga kontrabida sa buhay. At ngayon, darating po ang Kapaskuhan. Sino po sa inyo yung mga uuwi sa mga probinsya? Meron po ba? Ayan, may mga uuwi. Okay, so ngayon, isa pa. Kapag uuwi po ang mga taga Manila patungo sa probinsya, ano po, marahil yun ay nagkakaroon ng reunion. Tama po ba? Sino po sa inyo ngayong December may reunion? Ba't ang lulungkot po ninyo? Okay, di ba po, kapag may reunion, di ba, ang gaganda na ng plano, nag-usap-usap na yung magkakapatid. Okay, ito yung bibilhin namin. Ang bag ng pamilya namin, lechon. Okay, ang bag namin ay, bagnet. Okay, joke lang po yun. Ang bag namin ay, ito lang, isdang inihaw. So, kapag reunion, nakaplano na lahat. Tama po ba? So ngayong December, marahil marami kayong plano, pero gusto ko pong sabihin sa inyo, maghanda na po kayo dahil hindi natin masasabi kasi laging may, inaantok po kayo, laging may kontrabida. Ano po? Kaya po maging flexible po tayo kasi kahit gaano kaganda ang plano natin, there are times na maaring hadlangan nyo ng kontrabida. At ngayon po, sa pagpapatuloy sa story po ng Christmas, meron pong isang kontrabida na alam ko ay kilalang-kilala nyo at kanino ko pa pong sinasabi. Sino nga po yon? Si Herod. Okay, so si Herod, siya ang nag-iisang kontrabida na makikita natin sa story bago ipanganak si Jesus. At ngayon po, sa pagpapatuloy natin, Christmas is a struggle between the villain and the victor, and the story about us and God. So ano pong ibig sabihin nito? Ang Kapaskuhan ay maaring ito po ay kompetisyon. O maaari po ito po isang hadlang sa pagitan ng isang bida at ng isang kontrabida. So ngayon, maaring ang Kapaskuhan din po ay story ng buhay mo at ang buhay ng Diyos. So bakit po? Marahil hindi natin napapansin, lumalakad na pala tayo sa ating buhay Kristiyano na tayo pala ay nagiging Herod na. Ano po? Bakit ko po sinabi ditong story about us and God? Kasi marahil may mga ugali po si Herod na hindi natin napapansin na minsan gano'n na rin po pala tayo. So ngayon pong umaga, yan po ang mga pag-aaralan po natin. Handa na po ba kayo? Sigurado po kayo? Okay, wala pong uuwihan na hindi po tatapusin ang sermon po na ito. Okay, what makes Herod a villain? Ano ang mga dahilan kung bakit si Herodes ay isang kontrabida? Okay, so alam nyo po ba, segue lang po muna, nung ako po ay nasa Bicol pa, mahilig po talaga akong umakting. Siguro po napansin nyo yung huling acting ko dito, yung kay Ate Danica. Gusto ko pong sabihin sa inyo ang katotohanan. Sinampal po ako nun ni Ate Danica nung, kantata po yan di ba? Alam niyo po ba, bakit ako umupo dun sa sopa? Segue lang po to ha. Dumudugo po yung ngipin ko. Kasi po, wala sa script. Noong pagsampal, lalaksa, nadudugo yung ngipin ko. Pero, alam niyo po ang nangyari? Kaya po, kuwari lang, naghawak ko panyo, kuwari acting, pero ang totoo, nilulunok ko na yung dugo, Lord. Bakit? Kasi minsan, nasusobrahan na yung acting yung kontrabida. At ngayon, hindi po yan si Ate Danica. Gusto ko sabihin sa inyo. Alam niyo po ba, si Herod kontrabida siya at marami na siyang mga aksyon na labas na po sa kagustuhan ng Diyos. At alam niyo po ba yung director namin nun, si Pastor Shem, di ba? So, ang sabi lang ni Pastor Shem, ibigay mo na lahat, sampalin mo, ayan, ginawa nga. At pagkasampal sa akin, nakauwi na ang lahat. Ramdam ko pa yung sakit. Pero ngayon po, mga kapatid, ano nga ba
ang mga nagiging dahilan kung bakit ang isang tao o bakit si Herodes ay naging kontrabida sa istorya ng Kapaskuhan. Handa na po kayo? So ngayon, ang ating pong pag-aaralan ay 3 lamang po. Ano po? So una, number 1, ito ang naging dahilan ni Herodes kung bakit siya ay naging isang kontrabida. Okay, number 1 po, pakibasa nga po ng malakas. 1, 2, 3, go! Ayan. Ang authoritative leadership po ay isang karakter ng isang kontrabida na minsan nagagamit niya na out of limit na. Ano po, alam niyo po ba, si Herodes, hindi po siya Hudyo. Si Herodes, hindi po siya Hudyo ha, pero binigyan siya ng karapatan ng mga Romano. Binigyan siya ng karapatan ng mga Romano na siya ang maging hari ng mga Hudyo. Ibig sabihin po, binigyan lang siya ng privilege, pero hindi naman talaga dapat siya ang hari ng mga Hudyo. At ganoon din po, dahil sa sobrang pagmamahal niya sa posisyon na meron siya, talaga pong ginagawa niya ang lahat para ingatan ang kanyang posisyon. At ganoon din po, minsan mga kapatid, sa ating pong mga buhay, marahil marami tayong iniingatan. Ano po, pero minsan yung sobrang pag-iingat natin sa isang bagay, ito na po pala yung nagiging dahilan para minsan nagiging kontrabida na rin tayo sa iba. Napansin niyo po ba yon? Ano po, minsan, ito po, gusto ko pong sabihin sa inyo, minsan over authoritative na po ang isang mga magulang. Gusto ko pong sabihin, ano po, Pastor, bakit po naging authoritative ang isang magulang? Kasi po, may mga pagkakataon na susunod lang yung anak ko. Anak, itong course ang kunin mo. Ito yung gusto ko. Ito yung gusto ko. Anak, dapat maging ganito ka. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo, hindi po masama ang sumunod ang anak sa magulang. Pero lagi po nating tatandaan, too much authoritative leadership will destroy a person. Ano po? At ganon din po yung nangyari kay Herod. May authority siya sa leadership niya, pero ano pong nangyari? Nakadestroy ito sa kanya. Hindi niya namamalayan na dahil sa sobrang pagmamahal niya sa posisyon na meron siya, hindi niya namamalayan, nakakasakit na pala siya ng iba. Yun. Ba't po kayo tahimik? Ano po? So yun, minsan mga kapatid. Okay, sino po dito yung may jowa? Ay, jowa ba? Ay, meron po pala. So, Pastor Noale, okay, joke lang po yun. Okay, di ba po, minsan, praise God po, si Pastor Shem at si Ate Kayna ay naikasal na po sa biyaya ng Panginoon. Ano po, pero alam niyo po ba, may mga noon, nung bago pumasok pa sa isang relasyon, ang mga mag-partners po ngayon, ano po, minsan, ang isa pong lalaki, grabe yung kaingat. Di ba? Kumain ka na. Huwag ka muna lalabas ng gabi. Ano po? Huwag ka magsusuot ng maiksi. Di ba? Minsan, too much authority. Ano po? So, grabe yung paghahadlang niya sa isang tao. Bakit? Para sa ikabubuti naman niya yun. Pero alam niyo po ba? Minsan, sumasobra na. Di ba po? Minsan, sumasobra na. At lahat ng sobra ay nakakasama. Ulitin ko po ha, lahat ng sobra ay nakakasama. Ako po mahilig magkape. Pero nung one time po nasobrahan ako magkape, ganun yung kapihan ko. Na doktor pa ako. Kaya po, gusto ko sabihin sa inyo, ano po, too much. Lahat ng sobra, maging sa kapangyarihan. Ano po, di ba, bakit marahil marami ngayong meron po tayong mga leaders, hindi lamang sa loob, maging sa labas, na marahil nakakasira na ng buhay ng iba. Bakit? Hindi nila na-handle ng maayos ang authority na meron sila. Ganon din po si Herod. Ano po? Ganon din po si Herod. So, bakit po? Ano pong verse dito? Verse 3. Hoy, kontrabida ka. Balik po. Yan, okay. So, ito pa lang po yung verse niya. Ano po? So, naging authoritative leadership. Nagkaroon siya ng pag-uugali ng authoritative leadership. Bakit po? Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig. Ganon din ang buong Jerusalem. Ang pastor, nasaan po dyan yung tinutukoy na authoritative leadership? Alam niyo po ba, nung naligalig na si Herodes, pinatawag niya ang lahat ng mga pantas. Pinatawag niya yung mga scribe. Pinatawag niya lahat ng mga may matataas na katungkulan doon sa Jerusalem. Bakit? Ganon niya ginagamit yung kapangyarihan na meron siya. Pero ang tanong, bakit siya pastor naligalig?
Ano po, naligalig siya dahil nangangamba siya na maaring mawala yung bagay na meron siya ngayon. Ano yung meron siya ngayon? Siya ay hari ng mga Hudyo, pero ang totoo, hindi naman siya hari ng mga Hudyo. At sino po yung hari ng Hudyo, kung kilala nyo? Sino po? Ayun, yun ang tunay na hari ng mga Hudyo, hindi po si Herodes. Kaya po siya naliligalig. Ang tanong, ano po? Ganon din ang buong Jerusalem. Bakit naman? Bakit naman sila maliligalig din, baging ang buong Jerusalem? Alam niyo po ba kung bakit? Kasi noon, nung inaral po namin ito, ano po, ang buong Jerusalem noon is Israel's corrupt religion. Ibig sabihin po, yung mga tagapamuno doon ay maraming corrupt. Maging yung mga Hudyo doon, yung mga pamamalakad nila ay hindi ayon sa kagustuhan ng Diyos. Amen po? So ngayon mga kapatid, yun po yung kauna-unahan na, na dahilan kung bakit naging isang kontrabida si Herodes. Nagkaroon siya ng authoritative leadership. Hindi ko pa sinasabing masama ito ha. Hindi ko pa sinasabi na magkaroon ka dapat ng isang authoritative leadership, mawalan ka nito. Ang gusto ko lamang pong iparating, kapag sobra na ang authority mo sa isang bagay o lampas na sa limitasyon nito, masama na po yan. Amen po? So kayo po, mga magulang, kapag sobrang nasasakal na ang mga anak, kaya mas lalo sila naghihigpit. Kasi nasosobrahan sa authority. Pero alam niyo po ba yung tamang pamamalakad sa kanila? Yung ang isang magulang ay nagpapasakop sa otoridad ng Diyos. At once na ang isang tao nagpapasakop sa Diyos, ganon din dadaloy na lamang ito sa kanya pong pamilya. So ngayon po mga kapatid, okay, ito na po. Nung sinabi ko po kanina sa inyo, si Herod ang nakaupo doon sa trono. Di ba po? Ngayon, gusto kong tanungin, sino ang nakaupo sa trono ng puso mo? Po? Sigurado kayo? Ha? Sigurado po ba tayo? Kasi ganito po yun ha. Nung ako po ay nagpipray nung isang araw, naalala ko lang po, maraming tao, kilala lamang ang Diyos kapag nasa simbahan. Maraming tao, hallelujah ng hallelujah. Maraming tao, taas ng kamay. Maraming tao, nagbabasa lang, nagpapasa lang ng Bible readings doon sa GC, pero ang totoo, kulang na kulang sa pagsasabuhay, pagninilay, pag-i-entertain ng kung ano ang tinuturo ng Diyos sa kanila araw-araw. Mga kapatid, kung totoo na si Jesus Christ ang nakaupo sa trono ng puso mo at hindi si Herodes, kapatid, alam ko may paglago na mangyayari sa buhay mo at sa buhay ko. Amen po? Amen po. Ay ngayon, saan kayo nakaupo? Sa bangko, siyempre. Saan kayo nakaupo ngayon? Sa bangko, siyempre. Pero ngayon, gusto ko pong sabihin sa inyo, kung may trono man sa puso nyo ngayon, dapat ang nakaupo ay ang Diyos lagi. Nasaan ka man, nasa labas ka man, nag-aaral ka, nagtatrabaho ka, everyday, hanapin mo ang Diyos sa buhay mo. So yun po yung unang pag-uugali ni Herodes. Okay po, insecurity kills the next generation. Di ba po sinabi ni Herodes, naligalig siya nung malaman niya yung yung balita na may paparating na Mesaya, ipapanganak na. Biruin niyo po yun ha, ipapanganak pa lang ha, hindi pa yun naglalakad. Di ba? Hindi pa yun nag-aaral. Si Jesus noon ng panahon po yun, kapapanganak pa lang, di ba? Wala pa yung baby pa lang po yun eh. Pero alam niyo po ba, kahit baby siya, dahil Diyos siya at siya talaga ang tunay na Diyos, na insecure si Herodes sa kanya. Ngayon, saang bagay ka mas nai-insecure? Ikaw ba ay nai-insecure sa mga tao sa paligid mo? Ang insecure po ay ang kawalan ng kapanatagan sa mga bagay na dapat naman ay panatag ka. Alam niyo po ba kung totoo na si Herodes ang hari ng Hudyo, hindi na po siya maliligalig eh. Bakit? Kasi bakit? Ano magagawa ng batang yun sa akin? Di ba? So dapat ganun yung pagtingin niya kung totoo na nasa kanya talaga yung authority ng pagiging hari eh. Ano magagawa ng batang yun? Pero hindi po eh. Sometimes insecurity kills the next generation. Bakit po? Kasi maraming bagay tayong hindi tayo napapanatag at marahil dahil sa bagay pong yun.
yung dapat mangyari hindi na nangyayari. Bakit? Nasosobrahan na po tayo sa Nasosobrahan na tayo sa pag-aalala sa mga bagay na dapat hindi naman natin inaalala. So ngayon po mga kapatid, gusto ko pong sabihin sa inyo, ang unang dahilan kung bakit si Herodes ay naging isang kontrabida. Okay, naantok na po yung iba. 1, 2, 3, go! Authoritative leadership. Okay po, yung sobrang sobrang authority niya sa leadership niya ang nagiging dahilan kung bakit siya naging kontrabida. Ito po yung pangalawa. Pakibasa nga po ulit. 1, 2, 3, go. Okay po, ulit. 1, 2, 3, go. Aiming. Ayan. Aiming legacy. So, nagiging dahilan minsan kung bakit nagiging isang kontrabida ang tao. Bakit? Nakatingin siya sa legasiya na iiwan niya. Ganon din po si Herodes. Naging kontrabida siya kasi inaalala niya yung legasiya na iiwan niya. Bakit po? Anong ginawa doon ni Herodes? Kasi gusto niya na magkaroon ng magandang legasiya sa kanyang pamumuno. Dapat walang papalit sa kanya. Bakit? Kasi mahal niya yung possession. Kanina po position. Position. Ngayon naman, possession. Lahat ng pagmamayari niya ay gusto niyang ipamana lamang doon sa nararapat pero hindi doon sa mga hindi niya kapamilya. Meron pa nga pong account doon hindi po sa Bible, pero meron po mga historical books about Herod. Meron po siyang pinatay din na anak. Pinatay na asawa si Herod. Ganun po ka-brutal si Herod. Bakit? Kasi gusto niya, yung legasiya na iiwan niya ay maganda. Ganon din po tayo mga kapatid. Anong legasiya ang gusto mong iwan sa mundong ito? Sana matuto rin yung anak ko magluto kasi magaling ako magluto. Yes, pwede po yun Pwede yung magagandang legasiya na yun. Pero kung may pinakamaganda mang legasiya na iiwan ka at iiwan ako sa mundong ito, yun ay isang legasiya na matatatak at tatatak maging hindi lang sa ngayong generasyon, maging sa mga susunod. Ano po yun? Yung ikaw ay sumusunod ng tumpak sa layunin ng Diyos. Amen po? Yun yung pinakamagandang legasiya na iiwan mo. Hindi lamang yung mga bagay na sa palagay po natin magaganda. Hindi lang yung iba't pag-uugali natin, kundi si Kristo mismo sa atin pong buhay. So in verse 4 to 7, ito po yung sinabi. Kaya tinipon niya ang lahat ng mga pari at mga tagapagturo ng kautusan. At sila'y tinanong, saan ba sisilang ang Kristo? Tumugon sila sa Bethlehem po, sapagkat ganito ang isinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi pinakahamak sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo magmumula ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Verse 7, pakibasa nga po ng malakas. 1, 2, 3, go. Ayan. Po? Doon po sa verse 7, makikita po natin, Sa verse 7, palihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at inusisa kung kailan lumitaw ang bituin. Bakit po kaya niya to ginawa? Bakit niya po to ginawa? Kasi una po, major point po natin. Kasi meron siyang authority. Hindi niya mapapatawag yung mga matataas na may katungkulan kung wala siyang otoridad. Pero ngayon naman po, sa pangalawa natin, palihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas. Inusisa kung kailan lumitaw ang bituin. Bakit niya po kaya to ginawa? Kasi maaapektuhan yung legasiya na meron siya. Ganito po yan. Bakit kaya si Herodes mas piniling palihim na lang ang pagtawag niya? Sa palagay po ninyo, bakit kaya palihim? Kasi controversial. Kasi mahalagang bagay yung mawawala sa kanya. At ganon din po tayong mga tao, di ba? Minsan mas pinipili nating palihim yung mga bagay na ginagawa natin kasi alam natin na ito maaaring makasira sa atin pagdating ng panahon. At ngayon, gusto pong sabihin sa atin ng Panginoon, hindi po lahat ng palihim ay makabubuti para sa iyo at para sa akin. May mga bagay na inilalantad ang Diyos para turuan ka at turuan ako.
Kahit pa gaano natin itago yung mga bagay na pilit nating itinatago para maingatan yung buhay natin, yung magandang pagkatao natin sa harap ng maraming tao, gusto ko pong sabihin sa inyo, ilalabas po yan ng Diyos. Bakit? Kasi yun, ayaw ng Diyos na ang isang tao ay makakapiling niya na may tinatago. At alam niyo po, bakit palihim na tinawag ni Herodes ang mga pantas? Kasi yun yung nasa puso niya. Meron siyang hidden plan. At mamaya po natin yun madadaanan sa pag-aaral. At ngayon, in verse 8, ito po. In Ephesians chapter 5, verse 8 to 9. Dati kayo'y nasa kadiliman, ngunit ngayon nasa kaliwanagan na. Sapagkat kayo'y nasa Panginoon, mamuhay kayo ngayong nararapat sa mga taong nasa liwanag. Sapagkat pawang mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. Pero alam niyo po ba, sa buhay ni Herod, hindi po nakita sa kanya ang kaliwanagan ng Diyos. Bakit? Kasi ang lumalabas lang sa kanya yung masasamang ugali niya. Napansin niyo po ba yan? Bakit kaya masasamang ugali yung lumalabas sa kanya? Kasi po in the first place, masama po ang nasa loob niya. At ganun din po yung gustong sabihin sa atin ngayon. Kung ano ang laman ng puso mo, kung ano ang ikinakarga mo sa iyo araw-araw, kung ano yung mga bagay na gustong-gusto mo na laging gustong ikarga sa sarili mo, darating ang panahon, lalabas at lalabas yan. At ang Diyos ang magpapatunay kung malinis o nasa liwanag ka ba. Mga kapatid, ngayon pa lamang po, mag-ingat na po tayo sa mga ipinilalagay, pinag-aaralan natin, o sa mga bagay na tinatanggap natin. Bakit? Kasi darating ang panahon, ilalabas yan ng Panginoon. Amen po. So ngayon, mga kapatid, so yun po yung number 2, aiming legacy. Sabihin niyo nga po, aiming legacy. Ayan, aiming legacy. At number 3 po, medyo madali lamang po tayong matatapos. Ano po? So marahil iba, natutuwa. Ano po? Number 3, ambitious life. Ito po yung isa sa ugali o dahilan ni Herodes kung bakit siya naging isang kontrabida. Ano po? Masyado siyang ambisyoso. Sabihin niyo, ambisyoso. Ambisyoso. Ibig sabihin po, marami siyang pangarap. Sino po sa inyo may pangarap? Yun, okay. Pangarap kayo? Okay, ang tanong po, ang pangarap nyo ba ay nakaangkla sa pangarap ng Panginoon para sa inyo? Kasi po, nung ako po ay pauwi na kami nung galing sa kasal ni Pastor Shem, nag-grab kami. Tapos yung driver po, baguhan pa lang siyang grab driver. Tapos nagkikwento siya, bakit po, doon po kayo galing sa church? Pastor po ako. Tapos siya, ay, sorry po ha, pastor po pala kayo. So nalaman niya na pastor po ako. Then at that time, nagkikwento siya, dati daw siyang Christian, pero gusto niya sabi niya, nagsisimba rin siya sa Catholic kasi minsan ay busy siya sa trabaho. Pero alam niyo po ba yung nakita ko doon? Ambisyon niya pa rin na makilala ang Diyos. Pero mali yung bagay na ginagawa niya. Bakit po? Kasi sabi niya, pastor, gusto ko naman po makilala pa ang Diyos eh. Pero ang ginagawa lang niya, pero baka po 2024, gagawin ko na po uli yung ginagawa ko nung kabataan ako. Kapatid, ito po yung gustong iparating sa atin. Minsan may mga ambisyon tayo na nakaangkla lang sa kagustuhan natin. Pero gusto pong sabihin ng Diyos sa atin, lahat nawa ng ambisyon na meron ka at meron ako ngayon, nawa po konektado lagi sa Diyos. At wag nang magpatumpik-tumpik pa. Kasi sabi po ng grab driver, sabi niya, Pastor, 2024 po, baka gusto ko nang bumalik uli sa church namin. Malapit lang daw siya doon sa Pasong Tamo. Gusto niya, okay, sabi ko nga po, pwede po kayo mag-church doon para mas makilala niyo pa po ang Panginoon. Sinabi niya, ilang taon na po kayo? Ako po, 22 pa lang po. 22 pa lang po kayo, ba't nga ganyan naging pastor? Kasi alam ko po at malinaw sa akin na dati hindi ko to gusto, pero ginusto ng Panginoon. At yung ambisyon na ito ngayon ay alam ko na nakaangkla sa kalooban ng Diyos. Ngayon mga kapatid, hindi naman po lahat ambisyon natin maging manggagawa. Tama po. Pero nawa po, lahat nawa ng ambisyon na gusto nyong naisin ngayon habang malakas pa kayo, nawa po kagustuhan niya ng Panginoon para sa inyo. So ngayon, in verse 9, ito po ang sinabi, verse 8. Okay, verse 8 po, pagkatapos,
Sila ay pinapunta niya sa Bethlehem na ganito ang bilin. Hanapin ninyong mabuti ang sanggol. Kapag natagpuan ninyo siya, ayan, ito po yung isang ambisyon ni Herodes, di ba? Ang ganda ng ambisyon niya. Kapag natagpuan nyo siya, ipagbigay alam agad ninyo sa akin upang ako man ay pumunta ron. Siguro grabe yung pagsasalita at maamong pagsasalita nito ni Herodes, di ba? Kasi kung paggalit niya sasabihin to sa mga pantas, marahil magkakaroon na yung kaisipan yung mga pantas na, siguro may masama tong balak. Pero alam niyo po ba yung way siguro ng pag-deliver nito ni Herodes, sabi, masyado tong, catchy, ibig sabihin ng catchy, ay marahil matamis na pananalita. Ipagbigay alam agad ninyo sa akin upang ako man ay pumunta roon at sumamba rin sa kanya. Di ba? Parang maganda yung ambisyon niya, di ba? Parang maganda yung ambisyon niya. Pero alam niyo po ba, habang ipinag-aaralan po namin ito ni Kim, ito po yung next. Next. Paki-next po. Ayan. Ito po yung ambisyon ni Herod. Okay, tingnan niyo po ha. Tingnan ninyo kung yung ambisyon ba ni Herod ay nagiging ambisyon na rin po natin. Ito, yung una niya, outspoken plan. Ito po yung plano talaga ni Herodes. Una, pakitang taong plano. Ito, upang ako man ay pumunta roon at sumamba rin sa kanya. So yun po yung maganda na sinabi niya sa mga tao. Sinabi niya na ito yung ambisyon ko. Sumamba rin sa kanya at makilala siya. Pero ito po talaga yung totoong ambisyon sa loob niya. To kill Jesus, steal His kingship, and destroy God's will. Mga kapatid, marahil magaganda po minsan yung sinasabi natin. Pero ang tanong, ang Panginoon lamang po ang nakakaalam ng motibo ng puso mo kung bakit mo po ito ginagawa. Ito po yung pinakamotibo ni Herodes, patayin si Jesus. Di ba, nung sinabi niya sa pantas, magaganda. Pero sa loob-loob niya, ito talaga yung gusto niya mangyari. Patayin ang Mesaya kasi ito yung bida, kailangan tong mamatay. Di ba, nakapanood po kayo sa mga teleserye? Bakit kaya? Ang isang bida, barilin mo ng barilin, buhay pa rin. Samantalang, yung mga extra, yung mga kontrabida, nadaplisan lang ng bala, patay agad. Di ba? Napansin niyo po yun? Marahil siguro nga, nanonood po kami sa pelikula, nadaplisan lamang, yung iba nga po, natumba lang, patay na agad, kasi kontrabida. Pero napansin niyo po, bakit si Cardo nun? Ang dami nang bumaril sa kanya. Binugbog na si Cardo. Kailan si Cardo? Di ba? Bida siya Bida siya. Kaya kahit gaano pa anong gawin sa kanya na kontrabida, hindi siya mamamatay. Bakit? Kasi wala yun sa script. At ganon din po yung ipinapalabas sa atin ngayon ng Diyos. Kahit gaano kasama ang plano ni Herodes kay Jesus, sa Panginoong Jesus natin. Ito po yung plano niya. In verse 16, galit na galit si Herodes nang malaman niyang nilinlang siya ng mga pantas. Kaya't ipinapatay niya ang lahat ng mga batang lalaki sa Bethlehem at sa palibot nito. Grabe, di ba po? Dahil nilinlang siya ng mga pantas, hindi sinabi ng mga pantas kung nasaan si Jesus. Alam niyo po ba, nadamay patuloy yung maraming mga bata. Bakit? Kasi sinisigurado ni Herodes na siguro din sa mga papatayin ko, baka nadamay doon yung bida. Di ba? Pero tingnan niyo po, di ba sa mga pelikula, matibay ang sasakyan ng bida. Rat-ratin mo man hindi natatablan. Bakit? Kasi fully protected siya. At ganon din po sa istorya na pinag-aaralan natin ngayon. Fully protected siya ng Diyos. Kaya kahit namatay yung mga batang yon, minsan nga po sa devotion natin, na-share po ni Pastor Noli, naalala ko lang, kung may mga martyr man noong una, kadamay po itong mga batang ito. Bakit? Wala pa silang kamuang-muang. Inalay na nila yung buhay nila para lamang lumabas. Kundi makita kung sino yung tunay na Mesaya, ang Panginoong Hesukristo. So, ganun din. Next verse. Pagkaalis ng mga pantas, nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon, sinabi sa kanya, bumangon ka at dalhin mo agad sa Ehipto ang iyong mag-ina
At huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi sapagkat hahanapin ni Herodes ang bata upang patayin. Laging may plano ang kontrabida sa bida. Ganon din po sa buhay natin mga kapatid. Kahit po gaano tayo kagaling sa ating mga pinag-aaralan, kahit po gaano tayo kagaling sa mga opisina natin, sa mga pag-aaral natin, darating at darating ang panahon, may mga kontrabida. Pero hindi po para patayin kayo ha, minsan para pahirapan lang. Para wag ma-fulfill agad yung dapat mangyari. At ano po yung sinabi ni Herodes? Ano po yung sinabi ng anghel? Huwag kayong aalis hanggat hindi ko sinasabi sapagkat hahanapin siya na Herodes para patayin. Di ba po? Yung hidden plan ni Herodes to kill Jesus is still his kingship. Amen po? So ngayon mga kapatid, may mga pagkakataon pala sa buhay natin na ini-still din natin yung pagiging hari ng Panginoong Hesus sa buhay natin. Ulitin ko po, may mga pagkakataon na inaagaw din natin ang pagiging hari ng Panginoong Hesus sa buhay natin. Sa ano pong paraan? Mas sinusunod natin yung gusto natin kaysa sa gusto ng Diyos. Lord, ito yung gusto ko eh. Ito yung makakabuti para sa akin eh. Pero may mga pagkakataon po, hindi yan yung gusto ko. Ito. At saka lang natin mauunawaan yun kapag talagang nagtiwala na tayo ng tapat sa Panginoon. So ngayon po, sa next pa po nito, ano po? Ito po, nawa basahin niyo po ng malakas. 1, 2, 3, go! Ayan. Marami tayong mga plano. Marami tayong mga naisin sa atin pong mga buhay. Tama po ba? Sino po sa inyo may magandang plano na sa 2024? Meron na po ba? O hindi pa nagagawa yung 2023? Ha? Patapos na po ang buwan. Lord, hindi ko pa nagagawa yung 2023 ko. Pero magpaplano ka na naman 2024. Ano po? Pero gusto ko pong sabihin sa inyo, kahit po gaano na tayo ka-prepare sa mga plano natin sa buhay, ano po, kung iaalaw ng Diyos ang kontrabida sa buhay natin para matuto tayo, pero in the end, ngunit kalooban pa rin ni Yahweh ang mananaig. Ngayon, kumusta po kayo? May mga plano po ba kayo na hindi natupad ngayong taon? Lord, magpapatayo kami ng bahay. Lord, makakabayad na ako sa utang. Lord, magbabait na ako. Lord, sisimba na ako. Lord, aattend na ako ng life group. Hindi na ako magiging pasaway sa life group facilitator ko. Pero 2024 pa po pala. Mga kapatid, nawa po, lahat ng mga bagay na hindi po nangyari ngayon, kung yan yung plano mo, isuko mo sa Panginoon. Kasi yung plano mong yan ay iaalay niya ng Panginoon sa kagustuhan niya. At ngayon po mga kapatid, okay, the number 3 na dahilan kung bakit si Herodes ay naging kontrabida, masyado siyang ambisyoso sa buhay. Hindi po masama hindi po masama na may ambisyon ka. Lilinawin ko lang po, hindi po masama. Pero kapag yung ambisyon mo nagdadrive na sa buhay mo lang at hindi na ang Diyos, darating ang panahon, nagiging unti-unti na po tayong nagiging si Herodes. Amen po? Nawa po, you are not ambition-driven life, kundi ikaw ay isang Jesus-centered life. Yung buhay mo ay dapat ang Panginoon ang nagdadrive. Ano po? So ngayon, in Genesis chapter 50, verse 20, ito po ang sinasabi, masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan. At dahil daw ay naligtas ang marami ngayon. Ito po ay story ni Joseph, di ba? Yung story ni Joseph, siya ay ikinulong. Siya po ay nabilanggo. Di ba? Siya ay nabilanggo, nakulong. Siya pa ay nahulog sa isang balon. So maraming pinlano sa kanya ang mga tao sa paligid niya. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo na naig pa rin sa huli ang plano ng Diyos sa buhay niya. Ganon din po sa story ng Christmas na pinag-aaralan natin ngayon. Maraming plano si Herodes.
Ngunit hindi yun nanaig dahil hindi yun ang gustong mangyari ng Diyos. Amen po. So ngayon, Christmas is a struggle between the villain and the victor. Kung gusto mong maging matagumpay ang buhay mo, nawa po, ngayong Kapaskuhan, hindi po makita sa atin ang pag-uugali ni Herodes na atin pong pinag-aralan ngayon. At kung gusto po natin na laging ang Diyos ang maghari sa atin, kapatid, this is the time. Kanina po yung awit, ang ganda Ano po? Yung sa part po na Amazing Grace. Grabe. Grabing kahabagan ng Diyos ang pinaabot po sa atin. Kung nauunawaan lang po natin kung gaano tayo inibig ng Diyos sa kabila ng karumihan natin, sa kabila ng kasalanan natin, sa kabila ng paulit-ulit at kagustuhan natin ginagawa na ayaw naman ng Diyos, still, yung amazing grace ng Diyos ang lumuluko ba tumahawak po sa atin. Amen po. So ngayon po, sa umaga pong ito, ikukonek ko lamang po. Mamaya po, gaganapin natin yung ating Lord Jesus offering. Nawa po, yung mga bagay na ginagawa natin para sa Diyos, ay wag po nating tingnan na kontrabida. Lord, hirap na ako, pinapagawa mo pa to sa akin. Lord, busy ako, pero ito yung mga bagay na, alam mo naman, maraming tao naman na pwede doon. Wag po nating isipin na pabigat sa atin yung mga bagay na pinapagawa ng Diyos. Bakit? Kasi sa huli po nun, ang Diyos pa rin at sa Diyos pa rin po tayo magsusulit. So ngayon po, mga kapatid, next po. Okay. Sa ating pong pagtatapos, marahil may mga bagay po tayong hindi naunawaan, pero alam ko po, tuturuan po tayo ng Panginoon na maunawaan po ito. Marahil sa tulong gabay ng Banal na Espiritu, sa umaga pong ito, sino ang kontrabida sa buhay mo? O minsan, ikaw mismo ang kontrabida sa plano ng Diyos sa buhay mo. Kaya hindi nangyayari ang magandang plano ng Diyos sa iyo. Kasi ikaw mismo nagiging Herodes sa istorya mo. Amen po. At ito po ay isang pagtuturo po sa atin ngayong umaga. Nawa po, mga kapatid, ngayong sasapit ang Kapaskuhan, anuman ang mga kontrabida sa buhay mo, lagi ka pa rin titingin sa isang bida na tumubos at tumabot po sa iyo. At ngayon, kahit gaano pa karumi ang buhay mo, gusto ko pong sabihin sa iyo, naapektuhan ka man ni Herodes, naapektuhan ka man, mga pag-uugali, mga kasalanan, pero on the end, maganda pa rin ang plano ng Diyos sa buhay mo. At sa ating pong pagtatapos, mga kapatid, gusto ko pong mag-reflect po muna tayo sa isa pong katanungan. Inanihan ko po na ang bawat isa po ay yumuko at pumikit. Mag-reflect po kayo sa katanungan pong ito. Lord, sino ang kontrabida sa buhay ko kung bakit ganito ako ngayon? Sige po mga kapatid, mag-reflect po tayo. Lord, ako ba ang kontrabida sa buhay ko kung bakit ganito yung nararanasan ko ngayon? Katulad ba ako ni Herodes na maraming mga pansariling kagustuhan kung bakit hindi ka nararanasan ngayon? Ito po ang katanungan. Lord, sino ang kontrabida sa buhay ko ngayon? At alam mo po kung sino talaga. Mas nakikilala mo ang sarili mo at kailanman hindi ka pwedeng magtago sa Panginoon. Kaya po sa umaga pong ito, hingin po natin sa Panginoon ang lakas ng loob na harapin ang mga balakid, mga Herodes, mga kontrabida sa buhay natin na ito po ay season lamang. Katulad po sa ating pinag-aralan ngayon, season lamang ang buhay ni Herodes. Part lamang siya ng istorya, pero hindi po sa kanya umiikot. Umiikot ito sa pagsilang ng Panginoong Jesus upang tubusin ang lahat ng ating mga kasalanan.
Kaya ano man po ang pinagdadaanan mo ngayon, kung ramdam mo na maraming kumukontra sa iyo, bakit hindi nangyayari lahat ng gusto mo? Hingin mo sa Panginoon, Lord, ano ang humahadlang? Bakit hindi ko maranasan ang magandang plano mo sa buhay ko? At kung ikaw man ngayon ay nakakaranas ng matinding hadlang, pagsubok sa buhay mo, katulad ni Herodes, masama ang plano, pero in the end, kamay pa rin ng Diyos ang nanaig at walang mangyayari sa mundong ito na labas sa isinulat na istorya ng Diyos sa buhay mo. Kaya po, Panginoon, salamat po sa umaga pong ito. Naunawaan po namin na marami po palang ugali si Herodes na minsan hindi namin napapansin na kami po ay gano'n na rin. Minsan po over authoritative sa mga posisyon na binigay mo po sa amin na in the first place, pribilehiyo lamang po ito. Lord, ganun din mamaya sa pagtatalaga po ng mga bagong pamunuan sa iglesia mo. Nawa po wag mo pong masumpungan sa puso, sa buhay po nila, na dahil magaling ako kaya ako nasa posisyon na ito. Kundi makita po sa bawat isa sa amin ang kapakumbabaan na, Lord, ang puso ko po ay handang maglingkod po sa iyo. Kaya po, sa oras din pong ito, hinihingi po namin ang pagsama at pangunguna mo. Lord, nawa po ang legasiya rin na iiwan mo sa amin. Ang legasiya na iniwan mo, ang dugo na pinantubos mo sa aming mga kasalanan, ay lagi po ito po yung alalahanin namin. Na Lord, kung may pinakamagandang legasiya na iiwan kami sa aming pamilya, sa aming mga komunidad, sa mga tao na nasa paligid namin, legasiyang tatatak sa pinakamatabang parte ng kanilang mga puso. Yun po ay nakita ng mga tao sa paligid namin na ikaw yung Diyos na naghahari sa buhay namin. Ganon din po. Nawa po lahat ng mga ambisyon namin, ibaba mo po kami, Panginoon, kung yung ambisyon namin ang nagpapataas na sa aming sarili. Yung mga ambisyon po namin na hindi mo naman po ambisyon para sa amin, Lord, tanggalin mo po ito. At Lord, akin pong dinadalangin, paltan mo ng isang bagong puso, isang bagong espiritu ang aking mga kapatid na naisin po namin yung kagustuhan mo sa aming buhay. At sa aming pong pagtatapos, ngayong Kapaskuhan, Lord, panibagong yugto, panibagong taon na pag-alaala namin sa kabutihan mo. Marami mang kontrabida, pero still mananaig ang bida ng buhay namin. Ngayong Kapaskuhan, ikaw po, Panginoong Jesus. Salamat po at Lord, pagpalain mo po ang buhay ng aking mga kapatid. Nawa po ang mensahe pong ito ay magdulot sa kanila ng transformasyon. Marahil maraming bagay silang hindi naunawaan. Pero Lord, alam ko, hindi po aalis ang iyong salita na wala po akong itinuturo sa bawat buhay namin. At Lord, paalala mo po ito sa amin hanggang kami po ay lumalakad sa nais mo. Ito po aming dalangin sa pangalan po namin, Panginoong Jesucristo. Amen, amen, amen. I am Redeemer and Master Ministries. I am Redeemer